lugaw sa umaga, pansit at kanin para sa tanghalian, biko bilang merienda, at steamed rice sa hapunan na siya rin isasangag kinabukasan. Ito ang typical na diet nating Pinoy at hindi mawawala sa pagkainan ng kanin. Rice is life, ika nga. Kaya't halos kalahati ng calorie requirement ng Pinoy ay galing sa kanin na nagbibigay ng lakas at sustansya ng katawan para sa araw-araw. Pero ano nga ba ang bigas o kanin na mainam sa kalusugan ng tao? Ayon sa mga eksperto, ang bigas ay isa lamang sa uri ng mga butil na hitik sa nutrisyon. Butil na nahahati sa dalawang klase, ang whole grain at refined grain. Whole grain, ito ang butil na buo pa dahil kasama pa rito ang lahat ng parte, ang bran, endosperm at germ. Bran, taglay nito ang fiber, B vitamins, iron at iba pang mineral. Endosperm, ito ang mayroong malaking starch reserve, carbohydrates at protina. Germ o ang core, nakatago pa rito ang ibang B vitamins, vitamin E at healthy fats. Halimbawa nito ay ang whole wheat, corn, oats, brown rice at barley. Refined grain, ito naman ang butil na naproseso at tinanggal ang bran at germ nito para mapahaba ang shelf life ng butil. Halimbawa ay ang white rice, white flour at corn grits. Mapapansin na mas masustansya ang whole grain dahil walang naibawas rito at ilan sa mga benepisyo nito ay ang napapababa nito ang kolesterol at blood pressure ng katawan kaya't may iwasan ng mga komplikasyon sa puso gaya ng alta presyon. Nababalanse rin nito ang blood sugar levels upang maiwasan ang pagkakaroon ng type 2 diabetes. Bumababa rin ang posibilidad ng colorectal cancer dahil nakakatulong ito sa digestion. Panghuli, nakakatulong rin ito sa pagantabay ng timbang ng tao. Kaya't maging mapanuri sa mga butil na gagamitin at kung maaari ay piliin ang produktong mayroong sangkap ng whole grain o kaya ay gumamit ng brown rice. Tandaan, angat ang kalusugan ng Pilipinong maalam. Hanggang sa muli!